Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Delfino. Taong 1970, Kanlubang, Kalamba. Noong mga panahong ito, may nakatirang matanda sa Kanlubang na kilala sa tawag na Lolo Delfino. Ayon sa mga nakakakilala rito, matagal na yung nag-iisa sa buhay. Yung asawa kasi nito, kinitil ang sarili nitong buhay dahil sa problema sa kanilang pamilya. Matinding sakit ang naidulot nito sa matanda, kaya magmula noon, hindi na nito ninais pang pumasok sa relasyon. Naging kontento na rin ito sa buhay, kasama ang anak nitong lalaki na si Fabian. Sa totoo lang pinuno, kahit malapit sa baryo ang bahay ni Lolo Delfino, hindi ito gaanong naglalalabas. Pumupunta lang din yun sa sentro kapag meron itong bibilhin o hindi naman kaya'y makikigapas ito sa pinakamalapit na palayan. Gayunpaman, kahit madalang siyang makita ng tao, marami sa mga ito ang nagbibigay sa kanya ng mataas na respeto. Hindi man kasi sa pagmamayabang pero isa si Lolo Delfino sa mga albularyo noon na masasabi mo talagang lihiti mo, di lang sa panggagamot, bagkus pati na rin sa mga tangan niyang karga. Marami nang nakapagpatunay sa abilidad niya, kaya hindi na talaga mabilang ang mga deboto at mga mananampalataya. Nabanggit din ng iilan sa kanyang mga pasyente na kahit gaano pa man kalubha ang karamdaman, kayang-kaya nitong lunasan na parabang isa lang itong pangkaraniwang sakit sa ulo. Dahil sa ganoong rason, marami sa mga ito ang nagkukusang lumapit, gaano man karami ang mga albularyo sa kanilang lugar. Partida, hindi pa magaling makibagay si Lolo Delfino sa mga tao. Kapag hindi niya nagugustuhan ang kilos ng isa sa mga ito, talagang ipinapakita niya kung papaano siya magalit. Sa sandali ring hindi nakikinig ang mga kamag-anak ng pasyente, kusa niya itong tinatalikuran. Literal na wala siyang pakialam, gaano man katindi ang sakit na nararamdaman ng biktima. Pero kapag nagkusang lumapit ang pasyente, hindi niya ito tinatalikuran. Sadyang ayaw lang talagang makaengkwentro ni Lolo Delfino ang mga taong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Akala nila alam na nila ang lahat, pero para lang silang mga batang mangmang. Walang kaalam-alam sa kung papaano umiikot ang buhay sa sanlibutan. Dahil sa ganun niyang ugali, may mangilan-ngilan sa kanilang mga kababaryo ang palihim na nagtatago ng galit sa kanila. Minsan nga, napagdidiskitaan sila nitong batuhin ng mga babasagin kapag gabi. Imbis din na patulan, pinababayaan na lang nila ito. Palagi ring sinasabi ni Lolo Delfino na hanggat hindi sila nasasaktan, hahayaan nila na gawin ng mga ito ang kanilang mga nais. Ang kaso lang, matapos niya itong ilahad sa kanyang anak na si Fabian, inabot lang din ng ilang araw bago may mangyari ritong hindi kaaya-aya. Si Fabian kasi pinuno, palagi talaga itong pumupunta sa baryo para dumiskarte. Kung hindi ito nagbebenta ng kung ano-ano, nagiging utusan ito ng mga taong kailangan ng kanyang serbisyo. Subalit, isang hapon pag-uwi ng anak niya, nakita niya itong may mga pasa sa muka. Paika-ika na rin ito kung maglakad, tapos palagi itong nakahawak sa kanyang tiyan. Malalim din ang paghinga ng bata, animoy hindi ito tinigilan ng mga taong nang diskita sa kanya. Paglapit naman ni Fabian sa kanyang ama, dito na nagsimulang bumuhos ang emosyon. Halos mangyak-ngyak ito habang inilalahad ang mga nangyari. Nang marinig naman ni Lolo Delfino ang sinabi ng kanyang anak, mahinahon naman niya itong hinawakan sa ulo habang nagsasabi ng, "Hayaan mo sila. Ang importante hindi ka gumante. Alam mo Fabian, ang mga taong marahas sa kapwa, merong nakalaang gante para sa kanila. Hindi man ngayon, pero alam kong darating ang araw na yon. Pumasok ka na at gagamutin na kita." Nang mailahad naman niya ito sa kanyang anak,
Dali-dali naman niya itong inalalayan papasok. Ilang oras ang lumipas, nagpahinga na ito dala ng matinding pagod. Hanggat maaari, iniwasan niyang ilahad dito ang kanyang mga binabalak sa pagsapit ng gabi. Bilang ama kasi, masakit para sa kanya na makita sa ganoong kalagayan ang nag-iisa niyang anak. Sa paglalim naman ng gabi, walang ibang ginawa si Lolo Delfino kundi ang tumambay sa labas ng bahay habang nag-iisip ng malalim. Paulit-ulit niyang sinasagot ang lahat ng katanungan sa kanyang isipan nang sa gayoy magkaroon siya ng isang matibay na kasagutan. Pagsapit ng 10:00, dito na nga nagdesisyon si Lolo Delfino na gawin ang kanyang nais. Bago siya umalis ng bahay, sinigurado muna niyang gising ang mga nilalang na magbabantay sa kanyang anak at sa kanilang tahanan. Nag-ihip na rin siya ng mga usal sa kanyang hangin upang masigurong hindi makakapagpahinga ang mga salarin sa nangyari sa kanyang anak. Ilang minuto pa ang lumipas. Bit-bit ang 2 mahabang kadena. Dahan-dahan niyang tinahak ang daan patungong sentro. Wala mang takip ang muka. Hindi siya nakaramdam ng pagkabahala, gawa ng may mga inilapat na siyang usal sa kanyang katawan upang manatiling sikreto ang kanyang pagkakakilanlan. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa bahay ng mga kalalakihang sangkot sa pananakit sa kanyang anak, nakita niya itong sama-samang nakatambay sa labas habang walang patid sa pagyupyup ng sigarilyo. Abala rin sa pag-uusap ang mga ito, kaya hindi siya nito napansin kaagad. Nakuha lang niya ang atensyon ng 5 lalaki nang tumapat na siya sa kinaroroonan ng mga ito. Pagsilay naman ito kay Lolo Delfino, agad naman siya nitong namukhaan. Ngunit imbis na masindak ang 5, kasyual siya nitong nilapitan na animoy kayang-kaya siya nitong pagtulungan. Dahil sa pangyayaring yon, sa halip na masindak ang matanda, nakaramdam siya ng hindi maipagkakailang tuwa. Aminado si Lolo Delfino, ganong tipo ng tao ang gusto niyang pabagsakin at parusahan. Hindi nagtagal, napansin niya ang iilan sa mga ito na parang umaamba na sa kanya ng suntok. Dikit din yun ng dikit sa kanya para hindi niya magamit ang daladala niyang mga kadena. Dahil dito agad naman siyang nagsalita upang mailahad sa mga kalalakihan ng kanyang pakay. Tanong niya sa mga ito, bakit pagtutulungan nilang 5 ang matandang wala ng kakayahang lumaban? Mariin din niyang inilahad, hindi magiging maganda ang kahinatnan ng lahat kung susubukan ng mga itong saktan siya kagaya ng ginawa nito sa kanyang anak. Nang marinig naman yun ng 5, agad naman itong nagsitawanan. Paglapit naman ng isang binatang animoy na mumuno sa grupo, agad naman siya nitong binatukan, sabay wika ng, "At ano naman ang gagawin mo, tanda? Papagalitan mo kami? Gagamitan mo kami ng orasyon?" Kung mga tao rito naloloko mo sa pinaggagawa mo, ibahin mo kami dahil hindi kami naniniwala sa mga kalokohan mong yan. Pagkasambit naman ng lalaki ng mga masasakit na salitang binitawan nito, bigla na lamang itong natahimik na parabang may kung anong humarang sa kanyang lalamunan. Habang unti-unti itong nawawalan ng hangin sa katawan, pilit naman itong gumagawa ng paraan para makahinga. Ang kaso lang, hindi niya ito nagawa pa. Nang akmang mawawalan na ito ng ulirat, agad namang inalis ni Lolo Delfino ang binitawan niyang usal. Pagkatapos nito, bumalik sa normal ang binata. Yung mga kasama nitong nakakita sa pangyayari, halos hindi makapaniwala sa ginawa ng matanda. Kabata-bata mo pa. Masyado ka ng hambog. Mapagmataas. Akala mo alam mo na ang lahat. Sinasabi ko sa iyo, Totoy, wala ka pang ideya sa mundong kinagagalawan mo. Magpasalamat ka. Hindi ako ang tipo ng taong madaling pumatay ng tao. Pero hindi ibig sabihin ito na dito na magwawakas ang lahat. Ito ang tatandaan mo. Hanggat hindi kayo nagbabago, walang mangyayari sa inyo.
Matapos naman niya itong sabihin sa mga binatilyo, tila bang hindi nito naunawaan ang mga bagay na nais niyang iparating. Imbis kasi na maging mahinahon na ang mga ito, mas naging agresibo pa ang grupo hanggang sa bigla na lamang siya nitong pinagtulungan. Pagsunggab ng dalawa sa kanya, dali-dali namang napaatras si Lolo Delfino, sabay hatak ng kadenang nakapulupot sa kanyang mga kamao. Maliliit lang na pirasong mga kadenang yan, pero pagtama nito sa katawan ng kanyang mga kalaban, nagdulot ito ng hindi maipagkakailang sakit. Dahil sa ganoong pangyayari, agad namang napaatras ang mga tinamaan habang namimilipit sa sakit. Yung iba namang may lakas pa, nagpatuloy sa pagsunggab sa kanya hanggang sa matamaan na rin ito ng mga dala niyang kadena. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin niyang hindi na makalaban ng 5, dito na siya nagsimulang mangaral ukol sa magandang pag-uugali na dapat tinataglay ng mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi yun nakinig sa kanya. Hindi nagtagal, nang mapagtanto naman ito ni Lolo Delfino, tahimik naman siyang lumisan nang hindi pa naaalis sa katawan ng mga ito ang sumpa ng kadena. Lumipas ang gabi, agad naman siyang dinayo ng pamilya ng mga bata. Galit na galit ang mga itong nagtatatalak sa kanya dahil sa mga tinamong pinsala ng mga anak nila. Ayon pa sa mga ito na, magmula nung hatawi ni Lolo Delfino ang mga ito ng kadena, hindi na bumuti ang mga lagay nito. Hirap na rin yung tumayo, tapos hindi nawawala ang lagnat at ubo nito. Inakusahan din siya ng mga taong yon na gumagamit ng lihim na aral sa kaliwa, na siya namang hindi niya pinagtuunan ng pansin. Dagdag pa ng ama ng mga kalalakihan, hindi makatarungan ang ginawa niya. Bukod sa pumapatol siya sa mga bata, gumamit din siya ng armas na maaaring makapatay sa mga inosenteng buhay. At ang naging akto niyang yon, isang patunay na hindi siya mabuting tao. Maaaring ginagamit lang niya ang pagiging albularyo para makatakas sa mga ganoong uri ng problema. Nang marinig naman ni Lolo Delfino ang sinabi ng mga pamilyang nagrereklamo, hindi naman niya ito pinakitaan ng kahit na anong pagsisisi. Sa halip, matapang niyang inilahad sa mga ito ang mga personal niyang dahilan kung bakit niya nagawa ang ganoong bagay. Nanindigan din siyang hindi niya babawiin ang anumang inilagay niyang parusa sa mga ito bilang tanda ng kanyang galit ukol sa ginawa nito sa kanyang anak. Mariin din niyang inilahad na nagsisimula pa lang ang kalbaryo ng kani-kanilang mga buhay. Pagkatapos naman niyang magsalita, isinarado niya ang bahay niya na para bang wala man lang tao sa labas. Dahil dito, agad naman siyang pinagmumura ng mga kapamilya nung binugbog niya. Paulit-ulit din siya nitong binantaan ukol sa kanyang mga masasamang ginawa. Matanda ka na, Delfino! Kahit anong lakas mo, may makukuha at makukuha kaming papantay sa'yo. Maghintay ka lang. Darating din ang araw mo. Matapos namang makapagsalita ng isa sa ama ng bata, agad naman yung umalis. Bagaman may mga pasyente siyang nakapila, hindi ito sapat para mapigilan ang mga bagay na nais nitong ilahad sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nabalot ng usap-usapan ang buong lugar. May mangilan-ngilan mang umatras, marami pa rin ang nanatili para magpagamot. Dumaan pa ang mga araw. Unti-unti nang nawawala ang mga taong may paniniwala sa kanya. Hindi man ito gaanong pinagtuunan ng pansin ni Lolo Delfino, lalo pat alam niyang likas na sa mga taong tumaligod sa mga kapwa nilang nakagawa ng masama. Isang pagkakamali lang, lahat ng mabubuti nitong nagawa, hindi na nila ito maaalala. Dagdag pa niya na, pangkaraniwan na itong pag-uugali ng tao. Kaya sa lahat ng oras matimbang para sa kanyang sarili niyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, dito na niya unti-unting napapansin ang iilang mga taong hapong-hapong nagmamasid sa bahay nila. Noong una, hinahayaan niya lang ang mga ito. Subalit dumating ang gabi, nasapilitan na nitong pinasok ang kanilang pamamahay.
3 tao na armado ng baril ang pumasok sa kanila sa kasagsagan ng kanilang pamamahinga. Dahil sa nataong puyat na puyat noon si Lolo Delfino, napansin niya ang mga ito nung nakapasok na sa kanilang pamamahay. Dahil sa pangyayari, agad naman niyang kinuha ang mga kadenang nasa ilalim ng higaan, sabay ihip dito ng mga buhay na salita. Pag-itim naman ng mga kadenang yon, nagmamadali naman siyang tumakbo papalabas dahil sa sigaw ng kanyang anak. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa man niya madatna ng kinaroroonan nito, nakarinig na siya ng 3 malalakas na putok ng baril. Pagsilay niya sa sala ng bahay, tumambad sa kanya si Fabian, na wala ng buhay. 2 balang tumagos sa noo nito, kaya ora mismo agad yung namatay. Nang masipat naman siya ng mga taong nanloob sa kanila, nagmamadali naman yung tumakbo papalabas. Imbis din na sundan niya ang mga salarin, minabuti niyang akayin ang katawan ng anak niya habang humahagulgol sa pag-iyak. Sa puntong yan, halos hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Habang pinagmamasdan niya ang katawan ng anak niya, muli niyang naramdaman ang sakit noong nawala rin ang kanyang asawa. Makalipas pa ang ilang segundong pagmamasid niya sa bangkay nito, lahat ng kanyang prinsipyo bigla na lamang naglaho. Napuno ng galit ang kanyang puso na halos wala na siyang ibang inisip kundi ang pagkawasak ng mga taong pumatay sa kanyang anak. Bagaman wala siyang nakitang mukha ng mga salarin, alam niyang kung sino-sino ang mga taong hahanapin niya. Naniniwala kasi siyang iisa lang ang kalaban at yun ay walang iba kundi yung 5 pamilya ng mga binatang pinarusahan niya. Maya-maya pa, nang bumalik naman sa normal ang kanyang pag-iisip, dito na siya nagdesisyong bumisita sa mga kaibigan niya na matagal na niyang hindi nakikita. Malayo sa lugar ng Kalamba, merong isang nagtatagong sityo sa liblib na lugar na malapit sa bundok. Bilang lang ang mga taong nakakaalam dito, kaya hanggang ngayong pangkasalukuyan, nananatili itong tago. Ayon kay Lolo Delfino, dapat lang naitago ang lugar na yon dahil lahat ng nakatira roon, pawang nagtatanga ng Mahika del Negra, isang uri ng karunungan ng kaliwa na nakatuon ng puwersa sa pangwawasak ng buhay ng mga inosente. Pero sa pagpunta roon ni Lolo Delfino, hindi yon ang mga panauhing pakay niya. Sa dulong bahagi kasi ng baryo, may mga naninirahang pamilya na may dugo ng mga gabunan. Hindi basta-basta ang lahing kinabibilangan ng mga ito, sa kadahilan ng may kakayahan ng mga aswang na ito na mag-utos ng mga tikbalang. Likas ding mapaminsala ang lahi, gawa ng wala itong sinasanto na kahit sino. Sa tamang presyo, kikilos ang angkan para gawin ng maruming trabaho. At upang makasiguro namang hinding-hindi siya nito tatanggihan, nagpasya si Lolo Delfino na ialay ang labi ng kanyang anak. Bagaman isa itong mahirap na pasya para sa kanya, hindi siya nagdalawang isip na yon ay gawin. Alam niya kasing para ito sa ikakapanatag ng kaluluwa ng pumanaw niyang anak. Sa loob ng 1 linggong paglalakbay, hindi pa rin niya matanaw ang hinahanap niyang baryo. Nasa humigit 4 na bayan na rin ang kanyang dinaanan, pero nanatiling malayo ang lugar na hangad niyang puntahan. Base sa karanasan ni Lolo Delfino, inabot siya ng halos 15 araw para lamang makarating sa lugar na yon. Hindi rin biro ang kanyang mga pinagdaanan, gawa ng bukod sa salat sa salapi, kapos din siya sa pagkain at mga gamit na labis niyang kailangan sa paglalakbay. Subalit sa kabila nito, matagumpay niya pa ring narating ang baryo. Ayon kay Lolo Delfino, tinatawag ang baryong yon na Sitio Sungab. Wala itong eksaktong lokasyon, lalo pat sinasabing nagpapalipat-lipat ito ng lugar tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Gayunpaman, ang mga lugar na inalisan ng sitio, kusa nilang babalikan pagkaraan ng 1 taon. 9 na lokasyon lang din ang maaari nilang tawiran, alinsunod sa ritual na isinasagawa ng nilalang na nagtatag ng baryo.
Dahil dito, kahit walang eksaktong lokasyon ng lugar, natuntun pa rin niya ito. Dagdag pa niya na, nung marating niya ang sitio, magbabandang 10:00 na ito ng gabi. Kagaya rin ng inaasahan ni Lolo Delfino, na kahit nasa kalaliman na ang gabi, marami pa rin ng mga taga-roon ang may mga pinagkakaabalahan. At dahil sa kilala rin siya sa lugar, kung kaya't hindi na naging mahirap para sa kanya na makipag-usap. Pagdating naman niya sa bahay ng mangkukulam na kanyang kakilala, agad naman niya itong tinanong ukol sa angkan na nais niyang puntahan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman itong humagikgik na parabang nahulaan na nito ang kanyang pakay. Tingnan mo nga naman. Hindi ko inaasahang darating ang araw na ito, Delfino. Isa kang albularyong may prinsipyo sa bawat salita. Kaya bakit ka naman bumaba sa level ng mga tampalasan? Sigurado ka na bang kaya mong ipagkanulo ang iyong kaluluwa para lamang sa paghihiganting gusto mong makamit? Pag-isipan mo ito ng mabuti. Bilang albularyo, alam mo ang rebuelta sa mga gagawin mong ito. Tutulad ka na ba sa amin, Delfino? Hindi tayo magkatulad. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. May mga dahilan ako kung bakit ko to gagawin. At ang mga dahilan na yon, Anastasio, mas matimbang pa sa kaluluwa ko. Hindi man ako mapapatawad ng ama. Alam kong tama at dapat ang gagawin kong ito. Matapos naman niyang makapagwika, dali-dali naman siyang umalis sa bahay na kanyang pinasukan. 1 oras pa ang lumipas, napadpad na nga siya sa pinakadulong parte ng baryo kung saan napakadalang ng mga bahay na nakatirik doon. Nagkalat na rin ang mga patay na puno sa paligid na sinasabitan naman ng mga pera-perasong damit. Pangkaraniwan na rin noong makasilay ng mga kalansay ng tao, kaya nung tumambad sa kanya ang gabundok na bangkay, hindi na siya nagulat pa. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pag-usad, narating niya ang parte ng baryo kung saan naroon ang 2 malalaking tipak ng bato. Sa gitna nitong bahagi, nakita niya ang uka na nagdudugtong patungo sa tirahan ng mga gabunang hinahanap niya. Pagbaybay naman ni Lolo Delfino sa napakahabang pasilyo ng kuweba, samot-saring amoy ang kanyang nalalanghap. May mga bulong din siya roong naririnig hanggang sa marating niya ang isang silid na kinatitirikan ng mga bahay na medyo may kalumaan na. Napaka-antigo na rin ang disenyo nito na halos aakalain mong ilang daang taon na itong nakatayo. Paglapit naman niya sa baryong nasa loob ng yungib, agad naman siyang pinalibutan ng mga taong nakatira roon. Matanda, bata, may mga asawa, lahat yon nagkumpulan sa harapan niya. Di man ito nagsasalita, alam niyang pinagmamasdan nito ang bawat kilos na kanyang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, dito niya nasilayan ang paglabas ng isang matandang hukluban na may daladalang mahabang tungkod. Sa bawat paghakbang nito, nagkakalansingan ang mga suot-suot nitong karga. Hindi niya gaanong masilayan ang mukha ng matanda, gawa ng nakatalukbong ito ng telang itim. Paglapit naman ito sa kanya, sumambulat sa kanya ang nakakausog sikmurang baho ng matanda. Gayunpaman, kahit sukang-suka na si Lolo Delfino, pinigilan niya ang kanyang sarili upang hindi ito makapag-isip ng kahit na ano. Maya-maya pa, habang inaalis naman ng matanda ang talukbong nito, nanatili naman siyang tahimik habang maiging nagmamasid sa paligid. Hindi naglaon. Nang tumambad na sa kanyang harapan ang mukha nito, dito niya nasilayan ang wangis ng isang matandang lalaking punong-puno ng pilat sa mukha. At dahil sa sobrang katandaan nito, pawang mga gilagid na lamang ang nasa loob ng kanyang bibig. Gayunpaman, sa kabila ng estado ng matanda, nasisiguro niyang sapat pa rin ang lakas nito para paslangin siya at ang lahat ng tao sa pinagmulan niyang baryo. Dumaan pa ang ilang segundo. Hinubad na rin ito ang suot nito.
kung saan dito naman niya nasilayan ang isa pang mukha ng tao na nakadikit sa bukol nito sa likod. Bagaman hindi nakakapagsalita ang muka, kitang-kita niya kung papaano ito huminga at kumilos ang mga mata. Matapos naman itong maipakita ng matanda sa kanya, agad naman niyang hinugot ang bangkay ng kanyang anak habang inilalahad ang nais niyang ipagawa. Dagdag pa niya na sapat ng kabayaran ng katawan ng kanyang anak, lalo pat tinatangan din ito ang iilan sa kanyang mga karunungan. Mariin din niyang inilahad. Napakadali lang ng kanyang iuutos, kaya alam niyang hindi ito magbibigay dagok sa angkan. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman itong ngumisi na parabang natuwa ito sa kanyang sinabi. Maya-maya pa, dahan-dahan itong hinawakan ng balikat niya na animoy hindi ito nasasaktan ng mga tangan niyang pangontra. Nakakataba naman ang pusong panauhin kong ito. Isa sa 1,000,000 bisita ko ang mga albularyo. Alam mo, tinuturing kong swerte ang pagdating nyo, kaya na may makakaasa ka na hindi kita tatanggihan. Sabihin mo kung ano ang aming gagawin, at kami na ang bahalang tumupad nito para sa iyo. Nang marinig naman ito ni Lolo Delfino, dito na naging interesante ang mga sumunod na tagpo. Walang sabi-sabi, agad naman niyang inilahad ang kapalit ng labi ng kanyang anak. Ayon sa kanya, nais niyang dakpi ng mga ito ang mga taong pumatay dito. Gamitin nila ang lahat ng paraan para lamang matagpuan at mapatunayan ang mga salarin. Dagdag pa niya na nakahanda siyang maghintay gaano man ito katagal. Meron din siyang isang kondisyong binitawan, at yun ay ang pagtutol niyang kainin ng mga ito ang labi ng kanyang anak nang wala pang kahit na anong resulta. Sa loob ng ilang araw niyang pananatili sa nayon, marami siyang nakilalang mga taong taliwas ang karga kumpara sa kanya. Nagiinit man ang dugo ni Lolo Delfino sa mga ito. Tiniis niya yung lahat para sa kanyang kapwa. Alam niya kasing sa oras na gumawa siya roon ng gulo, hindi siya sasantuhin ng mga ito. Aminado rin siyang lahat yon kalaban niya. Kaya hanggat maaari, sinusunod niya ang alituntunin ng namumuno sa lahi ng mga gabunan. Sa pamamagitan kasi ng mga ito, alam niyang walang kahit na sino ang may kakayahang gumalaw sa kanya. Dahil sa ganoong paniniwala, naging panatag siyang manirahan sa nayon na pugad ng mga taong may karunungan ng kaliwa. Nakakasindak man ito nung una, hindi nagtagal na sanay na rin siya. Ilang linggo pa ang lumipas, unti-unti nang lumilinaw ang tungkol sa mga pangyayari. Habang tumatagal, napapansin na niya ang pangangalingasaw ng labi ng kanyang anak. Akala niya mabubulok itong hindi pa nagagawa ng mga gabunan ang kanyang pakay. Pero dumating ang isang gabi na bumalik na ang grupo. Bitbit nito ang 5 binatilyo, kasama ang mga kamag-anak nitong animoy walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Pagdating naman ito sa loob ng kuweba, isa-isa itong binitay ng mga nilalang. 2 araw itong nanatili sa ganoong estado bilang pagsunod sa paniniwala ng mga ito. Sa pagsapit naman ng 3 araw, dito na ibinigay sa kanya ng mga nilalang ang mga taong pinapakuha niya. Kagaya ng napag-usapan, sa harapan niya mismo nilapa ng mga gabunan ang bawat piraso ng karne ng labi ng kanyang anak. Bilang ama, nakakapanlumo ito kung pagmasdan, pero hindi niya maipagkakailang lahat ng awa niya noong mga sandaling yon, tuluyan ang napalitan ng galit at puot. Sa tulong ng mga gabunan, pinarusahan niya ang mga taong yon sa abot ng kanyang makakaya. Yung 5 binatang pinagmula ng lahat ng gulo, binalatan niya ito ng buhay. Ang mga kamag-anak naman ng mga ito, sapilitan niyang pinasok sa isang malaking kaldero bago pakuluan ng buhay. Pagkakuha naman niya ng puso ng mga ito, inilagay niya ito sa isang antigong plato bago isa-isang kainin.
Matapos nun, tinanggap ni Lolo Delfino ang tadhanang inilaan sa kanya ng mga gabunan. Matapos niyang talikuran ng lahat ng kanyang paniniwala, niyakap niya ang aral ng kaliwa. Buong puso niyang tinanggap ang bertud ng gabunan at nung mapag-isa na sila, bumangon mula sa kanyang katauhan ang demonyong bibihirang masilayan ng marami. Magmula nang makamit niya ang ganoong kataas na antas, hindi siya nagsawang magasik ng lagim. Inuna niyang lipulin ng lahat ng kadugo ng mga taong may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang anak bago siya tuluyang mahuli ng isang babaylan. Yung babaylan naman na yon, pinuno, imbis na paslangin siya, sinubukan siya nitong tulungan. Isang taon naghirap si Lolo Delfino sa kamay nito bago siya tuluyang bawian ng buhay. Subalit hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga, hindi siya sinukuan ng matanda. Yon ang nagsilbing haligi niya upang maniwalang may mangyayari pang pagbabago sa buhay na kanyang tinamasa. At dahil sa kabutihang ipinakita nito, muli siyang nakaramdam ng awa sa kapwa. Hindi nagtagal, nagpasya na rin siyang ilahad ang kanyang talambuhay sa babaylang tumulong sa kanya. Iniwasan na rin niyang sumalangsang sa mga utos nito, lalo pat alam niyang huli na para sa kanya ang lahat. Matapos namang pumanaw ni Lolo Delfino, nagsilbing aral sa disipulo ng babaylan ang kanyang talambuhay. Wala mang makaunawa sa pinagdaanan ni Lolo Delfino, alam ng babaylan na hindi ito dapat tularan. Sa lahat ng pagkakataon, kinakailangan nating pag-isipan ng mabuti ang ating mga desisyon. Magpahanggang sa ngayon, pinuno, nagpapatuloy pa rin ang dugo ng mga babaylan na nakakaalam sa kwento ng pagdayo ni Lolo Delfino sa baryo ng mga gabunan.